Si Cathy magaling sa Greek history. Si historian ang tatay niya. Siya rin historian. So itong CKKB or yung Panlalawigang Komisyon para sa Kababaihan ng Bulacan started in 1994. Noon kasi ang Kapitolyo, malakas na yung network ng Kapitolyo sa mga grassroots. So when every time they would like to call yung mga farmers na lalaki, napansin nila ang dumadating, puro asawa ng farmer. So nagtataka sila na bakit yung mga babae ang nagpupunta at hindi yung mga farmers na pinapatawag nila. So they found out, na-realize nila na syempre yung mga lalaki nagtatrabaho sa farm, yung babae ang available. It was the governor then na nakaisip, mukhang ang women ay untapped resources. Bakit hindi tayo bumuo ng group of women para magamit natin for development? That time, ang uso pa kasi ng women in development, kung saan yung babae ay puro recipient lang sila ng development. Diyan na si washing machine, yung mga blender, pampagaan ng buhay ng babae. Pero ang babae, hindi pa sila part ng development. So doon nila naisip na let us make women part of the development process. Hindi lang sila recipient. So nagbuo sila ng calling the attention of the Provincial Social Welfare and Development Office head that time, si Ma'am Carmelita Cruz. Bumuo siya ng konsepto kung saan mas mapapakinabangan ng lalawigan ng babae. At nabuo nga niya yung Panlalawigang Komisyon para sa Kababaihan ng Bulacan. Ang ginawa nila nun, ginather nila yung lahat ng mga kababaihan na leaders all over the province. Tapos, nung nag-gather sila, kinonceptualize nila yung commission at namili sila ng mga commissioners. So, yung mga commissioners natin, it was composed of then ay 11 commissioners from different towns and cities of the province. Sila yung tumatayong representative ng mga kababaihan dito. So, doon nag-start yung PKKB. Tapos, na-envision nila, naisip kasi nila na pag naglalakad daw sila sa mga lugar nila, ang mga babae nagtotongit lang, nagbibingo, o kaya nagpuputuhan sa hagdan. So, naisip nila na there should be something better than this, hindi lang gano'n ang women. Meron pang kaya ang women. So, na-envision nila na dapat ang women partner ng province sa development. Nagtutulungan yung lalaki at babae. Nakita nila yung partnership ng dapat yung capacity ng lalaki plus yung capacity ng babae. Pag pinagsama natin yun, mas marami tayong mararating. So, nung panahon kasi na yun, hindi pa masyado yung pagbibigay pansin sa mga concerns ng women. More of lalaki pa yung nag-relate sa atin, more of lalaki pa yung nag-decision sa decision making. So, yun yung na-envision nila, nakita nila na meron pang kayang gawin ng babae. Hindi lang tumanggap ng mga development, hindi lang tumanggap ng mga desisyon ng iba, kundi tayo din nila mag-desisyon ng level. At iba kasi yung pananaw ng babae, iba yung pananaw ng lalaki. So if we have women doon sa yung partnership ng men and women sa decision making sa province, pati doon sa pagpaplano, kasama sila, so mas marami tayong mga ideas na nilitaw pa. So the vision of PKKB, sabi ko nga kanina, nakita nila di ba yung capacity pa ng women. So PKKB envisions sa province where women and men achieve their full potential and participate meaningfully in the equality and development of Bulacan. So makikita nyo na hindi siya purely women lang naman. Hindi yung partnership ng men and women. Tapos ang mission nila, PKKB will serve as vehicle between government agencies and non-government agencies, mga entities, para ma-mainstream natin yung women. So we will have peace, equality, and sustainable development. Kumbaga kasi dito sa Bulacan, napakalakas ng tie-up ng government and non-government organizations. So yung PKKB, they will serve as policy-making body for the government.
para yung mga needs ng mga babae hanggang sa grassroots level, barangay level, municipal, hanggang sa provincial level na concerns nila, sila yung mag-a-address ngayon dito sa government. Sila yung mag-serve na bilang mata ng gobyerno, ano pa ba yung hindi natutugunan na pangangailangan, ano ba yung naririnig yung hinaing nila. Sila ngayon yung magsasabi dito sa government na dapat action na naman ng government. In terms of programs, sabi ko nga kanina, policy-making body kasi sila. Ang main function ng PKKB is to make policies regarding women concerns. So ano pa yung mga hindi na-attention ng government. So they would recommend to the governor. Then advocacy. So hindi sila yung puro, di ba karamihan kasi ng NGOs, women organizations, implementing. Ibig sabihin, gagawa ng project, implement sa barangay, di ba? Puro livelihood programs. So sila more of advocacy. Women empowerment. Sila yung nagbibigay ng mga seminars and knowledge sa mga women's rights. Ano pa ba yung capacities ng women. So in-empower nila ang women to release or mailabas nila yung potential na meron sila. Then aside from advisory to the governor, then advocacy, meron din silang networking with other women. So we have 290 active women organizations all over Bulacan. Tapos may network din sila sa National Women Council, yung Philippine Commission on Women, yung mga local councils of women in the national level. So may network din doon para yung mga program sa national na ipababa natin hanggang sa barangay. Then same thing, nakakapagbukas tayo ng opportunity din sa mga babae sa baba. Then we also have monitoring. So PKKB rin ang nag-monitor ng mga women programs dito sa agencies within the provincial context. Kumbaga, tinitingnan nila na implement ba yung mga laws on women, yung bang gender mainstreaming na isasagawa ng mga agencies dito sa provincial level. So, yun yung kanilang trabaho. But aside from that, every year, nag-award din sila sa mga excellent women in the province. Different sectors siya. Ginagawa yung tuwing Women's Month sa March. They would award natatanging babae, natatanging sa mga pangkababaihan. So, this coming 2015, mag-a-award sila ng Puwa ng Kabataang Babae sa Pamumuno, matagumpay na ginang na OFW, matagumpay na babaeng mangangalakal, saka matagumpay na babaeng makakalikasan. So, yung purpose nitong awarding is to showcase yung mga excellent work ng women sa different fields. So, encourage din yung ibang kababaihan na maging excellent sila doon sa lugar kung nasa saan sila. So, aside from that, doon sa mga functions nila ngayon, nakapag-create din sila ng KPK or yung Konsehong Pambayan or Panglusod para sa kababaihan. Yun yung nagsaserve as counterpart ng PKKB sa municipal level. Kasi kung titignan natin, we only have 11 commissioners. Pero ang lalawigan ay mayroong 24 towns and cities. So, hindi nila kaya na i-penetrate lahat kung on their own lang. Kaya ginawa namin, i-replicate nila yung kanilang capacity sa municipal level. Yun yung KPK. Sa mga barangay ngayon, nag-workout na rin sila na magkaroon ng PKK per barangay. Kaya mas mabilis yung move ng women. Actually, sa buong nationwide, kapag merong pinag-usapan ng gender and women concern, hanga sila sa Bulacan. Kasi ang isa sa pinakamalakas na women network, Bulacan. Dito kasi mabilis yung mainstreaming ng messages, projects, at saka yung mga opportunities for women. Mabilis ang linkage ng Bulacan. So, effective naman po yun. So, maganda naman po yung pagtanggap po ng mga Bulakenyo sa mga projects na nyo. When it comes to women program, masasabi natin na sa Bulacan, isa sa pinaka-active na women movement, itong Bulacan. Kasi yung women dito, hindi na sila talaga yung maliit na porsyento na lang, yung masasabi natin na sunod-sunuran lang, or walang ginagawa, or hindi nakikialam sa paligid. Dito sa Bulacan, majority ng kababaihan, may sarili ng tayo, and they know what they want, they know what to do doon sa mga lugar nila. Gender mainstreaming ay isang sabi natin, napakahirap na konsepto na i-absorb.
ilang taon na bang pinag-aaralan yan sa mga pamahalaan, even sa mga organizations na masasabi natin hanggang ngayon hindi pa ganun gagagap ng gobyerno yung idea ng gender mainstreaming. So, nag-start kasi ako sa PTTV way back 2002. Noon pa lang nag-uumpisa na ang gender mainstreaming noong taon na yon. Pero until now, masasabi natin na sa second stage pa lang tayo talaga ng mainstreaming. Dahil nga ang isa kasing balakid na nakikita ko doon, yung bang change of idea na nasanay tayo sa dating pamamaraan tapos bigla natin babaguhin, papasukan natin ang bago. Yun yung medyo mahirap sa kaisipan ng tao. But gender mainstreaming, maganda siya kasi paano ba yung gender mainstreaming? Diba gender kasi is not a difference ng male and female Hindi naman sex ang pinag-uusapan dyan. It is femininity and masculinity of men. Tsaka yung equality ng bawat isa. Yung iba kasi, ang konsepto nila, pag sinabing gender, ay, pangkababaihan lang yan. Diba ganon? Pambabae lang yan. So, yung pag nagsiseminar nga kami, minsan, lilimanan lang lalaki, kalagitnaan, nawawala pa sila eh. Kasi, inisip nila, ay, pambabae lang yan. Pero actually, ang pinapakita lang naman natin sa gender mainstreaming, may kanya-kanya tayong capacity. Iba ang capacity ng babae, iba ang capacity ng lalaki. Pinapakita lang natin na kailangan bigyan din ng halaga or bigyan din ng pansin yung pangangailangan ng mga babae. Tapos, bawat opisina dapat meron silang concern doon sa needs ng mga women. Bakit puro women? Kasi mataas na posisyon ng men eh. Ang pinupush natin ngayon is itaas yung antas ng kababaihan. Kaya more of women programs pa. Pero kapag dumating na tayo sa point na may equality na, magbe-benefit naman both men and women. Siguro babalik tayo sa history. Yung 21 women of Malolos, I think they exhibited a very good concept of feminism. All they wanted was to be recognized and be given equal opportunity for education. But they never fought, so to speak, the opposite sex. They just wanted to flaunt their giftings and their capacity and possibilities. Kasi so doon na pattern yung commission eh. So we are not to advocate for the fight of men and women. We want cooperation between the two of them, the complementation. Because completeness can only happen when both would be empowered. That's why sa aming pag-uusap, even sa pag-advocate namin, we also would like to empower the men, the proper empowering of men, so that they can also appreciate women and they can also recognize anong meron ang women na wala naman din silang pwedeng ipara, di ba parang gano'n? So that they can appreciate each other, walang fight, di ba? Yung gano'n. Actually, even biblically, equal naman talaga tayo created. We have equal dominion, yun ang sinasabi ng Diyos sa atin. You have dominion over the earth, both men and women. Nagkaiba nga lang yan, ang magsimula talagang mag-assert kasi meron ang feeling siya ay naaapi. Di ba? Pero babalik tayo sa history. Ang women of Malolos were pushing for equal education, opportunity for education. I think even dito sa Malolos nasunod yun din. Kasi dito, entrepreneurial ang mga Bulakeños. And if you see here, kung merong businessman na lalaki, meron ding mga babae. In fact, in business, entrepreneurial, mas yung mga babae, mas entrepreneurial dito sa Malolos. Kahit yung matatanda ng mga taga dito, or even sa Bulacan. Alright, so, there should never be a fight. Kaya lang nakita ko, naiiba yata ang definition ng feminism pagdating na sa mga experiences ng mga nagpo-promote nito. Kasi
like I was telling the story of, I attended a feminism seminar. Nung tinatanong, what is feminism? Ako nilagay ko, ano yan, does not need men. Kasi yun ang concept na pinararating sa akin ng aking napapagmasdan. So sabi nung nag-conduct, sabi niya, sino sulat nito? Ako. Sabi niya sa akin, does not need men. You need men? Sabi niya sa akin. So in other words, I'm defining it rightly according to the concept. Hindi na kailangan ng lalaki. Only to find out anong reason. Kasi these promoters were saying, the promoters of feminism had bad experiences with men. Because they were gang raped, they were military raped during the past. Alright, so meron pang isa doon na sinasabi niya na yung silang mag-asawa, kinuha ng military, tapos pinag-separate ng selda. Tapos yung lalaki, pinapahirapan, i-record yung agony ng lalaki, tapos pupunta doon sa babae, at sasabihin, ayan, yung boses ng asawa mo, only to make them break down. So, you cannot blame the woman who hates these people. Kaya na-generalize na ayaw niya talaga sa mga lalaki katulad nito. Meron din ako kakilala na abducted siya, military din to, at siya nilagay sa kung saan selda. Tapos after that, nilabas siya, sabi niya, okay, blindfolded ka. Pag hininto namin ang lakad, alisin mo yung blindfold mo. Tapos tumakbo ka, ang pinakamabilis na pwede mong itakbo. At pag hindi ka tumakbo na mabilis, babalikin ka namin. So that woman ended up hating the opposite sex because of that experience. So itong babae ito talaga, matindi ang advocacy niya tungkol sa feminism. Feminism na laban tayo sa lalaki. In fact, I was sharing about the complementation of men and women. Kung hindi tayo mag-aaway, malaki magagawa natin. She was so totally against what I was saying. That's why she enrolled me to this feminist seminar para lang maiba yung utak ko. Parang ganyan. Only to find out that she also had, she also had very bad experience. Kaya ganun yung kanyang definition ng feminism. Ako kasi, naniniwala na bawat tao, lalaki, babae, merong gifting. At ito should find expression in wherever, okay? So if you feel like you would like to express it in being domesticated, fine. Kung halimbawa ay nag-asawa ka at iyon ay pinag-usapan nyo, then okay. Pero to force the women to be domesticated is another issue. Because there are women who are not good in domestic affairs. They are very good career women, they are very good in politics, they are very good in leadership outside. So why force them? So it's a choice of the women. Kung gifted talaga siya doon, there are also men who are domesticated, actually, even more domesticated than women. So if that is the gift and they agreed on that, fine, no problem. Diba? Saan mo ma-express yung gifting? What would you recommend academic communities in particular to do in order to promote genuine women empowerment? Siguro yung pagpo-portray ng roles ng women at saka ng men. Malbata pa, dapat tinuturuan na pwedeng gawin ng lalaki ang pwedeng gawin ng babae at ang vice versa. Walang stereotyping. At siguro din yung kind of games that they would encourage them to participate in. Walang stereotyping. Pag sinabi niya, ito, yung javelin throw na yan, dapat yan, kalalaki yan, kasi malakas ang pulso nila. Pero magagaling na, malakas talaga ang pulso nila, pwede doon. So, in other words, wag lang stereotype. Ipakita na, anong pwedeng gawin ng lalaki, pwedeng gawin ng babae. Walang, hindi kailangan nakakahon. Okay? Itong anti-marital infidelity law is geared towards yung law ng nakaside din sa men. So yun. Okay. What is being done there?
Diba merong ano ito, move to amend. Kasi ito, if I'm not mistaken, is the law that would say before you can prove the infidelity of the man, there are things to consider. Diba? Pero sa babae, iba naman. Tama yan. Okay. So, I think, si Gordon ba ang nag-push ng amendment nito dapat? It was former Senator Gordon who said, we should amend the law because it's in favor of men. Parang bias sa babae. Oo. Eh kaya lang, hindi ito maa-amend. Hanggat self-serving ito kasi ang karamihan ng ating mga mambabatas ay lalaki. So, at karamihan ay sasabi mo yung natin ang karamihan ay may infidelity. So, ba't naman nila papahamak ang sarili nila? Alam mo, ito gusto ko ito kanina pinag-uusapan namin. Kasi siyempre, pag bumalik ka sa history, maraming women na tumulong para malaya ang ating bansa. Pero gusto kong pag-usapan ang ating mga kababaihan ngayon. Alam mo, pinakamagaling na na-achieve natin sa kasalukuyan is the putting in of women in key positions of government service and even of private service. Kami na lang kaming naging babaeng gobernador. Magaling. Napakagaling. Si Josie de la Cruz. Napakagaling na babae. And she won yung re-engineering public service. Re-engineer talaga. Sabi ko, we need more women like this. Pero ngayon, ang key positions ng government natin, women ang nandoon. And I must say, napakagaling na women. In the likes of Sereno, Chief Justice Sereno, Ombudsman, De Lima, Henares, tapos yung COA natin. I like these women. I think this is one of the best achievements in so far as history is concerned of women. They are properly placed now and they are making a difference. Ngayon, binabawal na rin kasi yung gawing object ang babae sa multimedia. Hindi na kasi hindi kaysa dati. Ginagamit sila sa mga cosmetics. Kasi naman talaga maganda tayo. I agree with that. Mas bibili ang produkto pag babae talaga yung nilagay doon. Sa alak, parang na-lesson na din ito. Parang hindi na rin masagwa. Diba? Wala na yung babaeng nakakabayo na nakabikini. Hindi ko maintindihan kung bakit nakabikini ay nakakabayo. Kasi alam ko nakabikini nagsuswimming. Diba? So, obviously doon, ginagamit talaga yung babae. Diba? Pero ngayon na-lesson na yan sa television. Oo. Yeah, I think merong kinalaman yun. Wala. Malakas ang influence noon. Even yung promiscuity, di ba? Promiscuous ang portrayal ngayon ng young women. I think it's an influence, outside influence. Pero, kung strong yung foundation sa bahay, hindi rin na may influence na negative. Di ba? In India. Education. Una sa bahay. Kasi sa bahay pa lang meron na kasing magkakaiba ang pagtatraining. Diba sinasabi, ay ikaw, lalaki ka, so mag-aaral ka. Ang babae magtatrabaho sa bahay. Diba parang gano'n? So, ang babae mag-aasawa rin lang kasi yan, so huwag na masyadong paturuin. Huwag nang pag-aralin. O ikaw na lalaki, ikaw na lang. Alam mo yung diferensya noon? Pagdating sa decision making, may pagkakaiba yan. Kasi lahat ng trabahong bahay, it entails a lot of decision making. Kung maglalaba ka, yung paghiwalay ng puti at bicolor, decision making yun. Pagka nag-ayos ka ng silya at mga mesa sa bahay, decision making yun. Pag nagluto ka, kung anong recipe ang decision making yun. Sino ang napiportray na gumagawa niyan?
babae. Pagdating ng pag-aasawa, nagkakaroon ito ng problema. Kasi pagdating sa decision making, mabilis mag-decide yung babae. Yung lalaki naman sasabihin, ako dapat nagdedesisyon. Kasi na yung kultura natin. So nagkakaroon ng conflict. Pero hindi kasi makadesisyon ito mabilis. Kasi hindi naman siya trained. He's trained to study and be the provider of the house. Yun ang training, na old training. So dapat yan, magkasabay na tinatrain. Kahit mula pa lang sa gawaing bahay. Yung babae at lalaki, turuan magluto. Babae at lalaki, turuan mag-ayos. Babae at lalaki, turuan maghiwalay ng puti at turuan mag-budget. Parang lang nag-train. O, dito equality doon. Hindi ba? Walang away. Last question. Yan lang. I-train natin ang mga bata-bata pala na equal tayo. Ganun tayo nilikha ng Diyos. Hindi tayo kailangan mag-away. Kanya-kanya tayong mga kaloob na gamitin natin at malaya tayong ipagamit sa iba naman yung kanilang kaloob. Walang competition, walang awayan. May galangan, di ba? Bata pa lang, i-train na. Huwag maghintay na matanda na saka lang ite-train. Bata, di ba yung meron siya sa Bible, nagbabasa ka ba Bible? Sabi niya, train up a child in the way he should go. When he grows up, he will not depart from it. I think the key to all these issues, para ma-settle natin, bata pa lang i-train na ng tama. At ipaunawa na pareho habang lumalaki, meron silang equal opportunity for dominion. Kasi iyon ang assignment nila sa Diyos. Gusto ko lang magdagdag doon sa media, sa area ng media. Yung kasing influence ng, yung Western culture influence na sinasabi mo, I think it started noong time na naging kolonya tayo ng Amerika. Di ba merong after the Spanish, Japanese, and then American colony tayo. Doon kasi sa time na yun nag-start yung prostitution, kung saan ang babae naging object of commercialism. Sa tingin ko doon nag-start yung pagiging object of women sa media para makabenta ng mga produkto. Pero kung titignan natin ngayon, sabi nga kanina, nalilesen na siya. Maganda nga nalilesen na siya. Natatandaan ko kasi nung bata ako, kapag sabong panlaba ang commercial, automatic babae yan na lang, kasi luming, gano'n. Pero ngayon, nagkakaroon na ng changes. Si Ogie Alcacid na ang naglalaba, di ba? Kasama na siyang bumibili sa grocery, di ba? Katuwang na siya sa pagsasampay. So, nagkakaroon na tayo ng change sa portrayal ng women sa media. Di ba't macho, labandero na tayo, sila bistoto, so sila na yung mga lumilitaw, mga lalaki na. And it helps a lot doon sa mindsetting ng mga Filipinos na ang babae, hindi lang sila yung expected na gumawa sa bahay. Dapat katulong din natin ang mga lalaki. Diba? Tapos, kung yung Western influence din ang sinasabi natin, sa tingin ko, medyo nabubura na din yung influence. Although may mga area pa rin na dala-dala at tulad kanina sabi sa kabataan, yung sobrang laya ng mga babae, that they do whatever they want, kasi sa Amerika, ganito ang ginagawa, liberal sila. Gusto ko lang din iparating sa mga kapwa natin, kababaihan, mga Pilipino, no? Na kung titignan natin ang survey sa gender gap, kasi ang mindset natin, pag Amerika or Western culture, maganda yan, quality product yan, dapat yun ang bilhin natin. Pero kung titignan nyo maigi, ang gumagawa ng mga produkto sa Western country is from the Philippines. Kaya lang, nilalagay lang nilang made in USA, pero tayo talaga ang gumagawa noon. So, mas magaling ang quality Pinoy. Tapos, meron pang sa gender gap survey, alam niyo ba na ang Philippines ay hindi na umaalis sa top 10 ng gender gap ng survey out of 130 plus countries? Ang Philippines ay parating pasok sa top 10. So, ibig sabihin, dito sa Pilipinas, nagpapantay na yung lalaki at babae. Yung pagtingin natin sa lalaki at babae, maganda na, nagpapantay na. Alam niyo ba ang Amerika, parating nasa 20 pababa sa gender gap issue. So, ibig sabihin, pag nagpunta ka sa Pilipinas, ang equality dito, maganda na. Kung ang itingin sa lalaki, hindi na magiging tingin sa'yo. Whereas kung magpunta ka sa Amerika,
mababa ang tingin nila sa mga kababaihan. Yun yung ibig sabihin ng gender survey na ginawa nila, gender gap survey. So, kung hindi natin dapat iingitan ng Western culture kasi ahead tayo sa kanila when it comes to gender issues. Tayo ang dapat na gawin nilang ehemplo. Hindi tayo ang dapat magpa-influensya sa kanila. So, yun yung magandang changes na yun sa Philippines na tingin ko nagkakaroon na ng epekto sa atin. Yung paghihirap ng mga kababaihan before na ma-push ang empowerment ng women. So, ngayon siguro sa mga age yung mga kabataan, hindi nyo na masyadong napapansin yung difference between men and women. Kasi nagagawa nyo, may boksingero na tayong babae, may basketballista ng babae, halos all sports involved na ang babae. Whereas nung panahon nila, yun yung pinaghirapan ng mga kababaihan way back na kayo na yung tumatamasa ngayon ng paghihawaan of having equality between men and women. Although sabi ko nga hindi tayo maalis sa top 10, we still need to work out para pumasok naman tayo sa top 5.